Mga idol at kabayan, breaking news! Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. duda at walang tiwala sa China. Napangungunahan nito ang paglagda sa isang kasunduan ng mga bansa sa Southeast Asia na maging nuclear-free zone. Hindi naniniwala ang Ministro ng Depensa ng Pilipinas sa panghihikayat ng China sa mga katabing bansa nito dahil isa sila sa may maraming mga nuclear weapon. Sila ang pinakamalaking nuclear arsenal. So mag-denuclearize muna sila. Sa pagban naman ng China kay dating Senator Tolentino, walang epek ito maging kay Secretary Gibo Teodoro Jr. dahil kahit siya man ay sanksyon ng China, wala siyang pakialam dito. Mga paratang sa kanila na batay sa ebidensya, ganito mga ginagawa nila. Sino ba naman si Senator Tolentino ba gustong pumunta ng China? Hindi Ay, wala naman akong pakialam, gawin nila sa akin yan. Pati ang pagbibigay pangalan ng China sa mga nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi pinalampas ng kalihim ng depensa ng Pilipinas. And the claim of history by China cannot overcome or overrule UNCLOS. Hindi, ang US ay pro-Pilipino. Kasi dun sa sitwasyon natin sa West Philippine Sea, sila ay sumusuporta. At hindi lang US hindi lang US. Nandyan ang Japan, South Korea, New Zealand, Australia, and European countries. Natanong kasi yung Foreign Minister about dito sa Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Ang China raw po firmly supports yung establishing this kind of agreement. And kahit daw po sila ay willing to take the lead in signing this protocol. Sila ang pinakamalaking nuclear arsenal. So mag-denuclearize muna sila o magpa-inspeksyon sila sa IAEA at multinational inspectors, no? Para makita natin, kung talagang sincero sila. Paano sila magte-take the lead? Tignan muna natin, magpa-inspeksyon muna sila. Katulad nung COVID nung araw, ayaw nila magpa-international study. So, to see is to believe. Pero di ba dapat tigilan muna nila yung panghaharas sa West Philippines? Teka, nuclear yung tinatanong mo yung given na yun, yung panghaharas sa kasi let's say nung isang araw merong finding ang Switzerland na may espionage sa kanila. Anong sagot nila? Bumuga na naman, hot air ang buga. Kung marami nang natutumbok ng maraming bansa, sa iyo na ang kasalanan, no? So etong mga inisyatibo nila na willing to take the lead, maging mediator, pakitang tao lang ito kung wala silang good faith na ipapakita. Kasi sa ngayon, malaki ang deficit of trust and credibility nila. Malaki ang pagkukulang ng tiwala sa kanila. Hindi lamang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo. At mismong mga tao na rin nila na sinusupil nila, no? Sabi nga ni Senator Tolentino, badge of honor So, pag may natumbok nga na ebidensya laban sa kanila, ganun yung kanilang mga reaksyon. Imbis na sagutin nila ang mga paratang sa kanila na batay sa ebidensya, ganito mga ginagawa nila. Sino ba naman si Senator Tolentino ba gustong pumunta ng China? Hindi Ay, wala naman akong pakialam, gawin nila sa akin yan. You know what? It is the prerogative of any country without explanation to allow or deny anybody from entering, any alien from entering its territory, no? So, nasa sa kanila yun, di ba? Ngayon, kung tatanungin ko naman yung reaction based on perception ng Pilipino, gumagawa lang ng tama si Senator Tolentino, ganito gagawin nila. So ibig sabihin may tinatago talaga sila, nasaktan sila dahil natumbok ang maling gawain nila.
Mabuti nga kung sakasakali, assuming, pupunta si Senator Tolentino doon, nasa tamang paraan. Hindi katulad nila na maraming undocumented dito na taliwas ang pasok. Kaya, yun nga, sa investigasyon ni Senator Tolentino, kitang-kita doon sa kontrata, keyboard warriors yung nilalabas. Pero ganun pa man, kahit na anong PR na gawin nila, wala pa rin maniniwalang Pilipino sa kanila kasi yung iba ang ginagawa, iba ang salita. At tayo, marami tayong na-uncover na mga illegal na practice nila. At the most incredible ay yung 9-dash line nila na ari-arian daw nila yan magmula nung panahon pa bago pa daw si Mahoma. Sino ba naman maniniwala doon? Tapos pinapangalanan nila na yung mga jaw-jaw na yan, Ren-Ai. Pangalanan ko rin na iba yung kanilang di ganun din, patas din. Ganun din yun walang basihan naman yung kanila. Sir, itong baseless claims nila, sir, sinasabi mo, ito din yung malaking contributor ba dun, sir, sa deficit ng trust ng national? Of course. At nag-file tayo ng arbitration. Kung sigurado sila sa kanilang basis, bakit hindi nila inilatag sa buong mundo yan at nilaban niya ng patas? Di ba? Ayaw Na-report ba ng AFP yung China raw ay nagsagawa ng combat readiness patrols sa West Philippine Sea sa Scarborough Shoal just this week? May natanggap ba? Sa ngayon, hindi ko pa na monitor, pero sa NMC siguro meron. Dahil marami akong ibang pinagtutuunan ng pansin. So may mga na-report sa inyo recently na medyo concern that we have to act immediately. Like mga recent incident that has been reported to you that we have to do something immediately. Where? Alam mo, lahat ng aming aksyon sa West Philippine Sea ay collective decision making yan ng NMC sa pangunguna ni ES. So, let's wait for the public announcements of the Executive Secretary. Alam mo, ito ang dapat natin. Si Macron na nagsabi, strategic ambiguity. Huwag tayo magsasabi dahil maaagapan tayo. So malapit na yung budget season. Meron na tayong nilaline up for next year sa modernization? Meron tayong nakalaan ng mga regular na modernization, patuloy na modernization. Pero yung big ticket items nga, kami ni ni Secretary Recto, i-finance yun. At ang mga big ticket items ay magiging presidential prerogative programs yan. Sir, I know you have been asked this a lot of times, but I'm going to ask you again. Are we really too pro-US? Kaya lalong nagigigil ang China? Hindi, ang US ay pro-Pilipino. Kasi dun sa sitwasyon natin sa West Philippine Sea, sila ay sumusuporta. At hindi lang US hindi lang US. Nandyan ang Japan, South Korea, New Zealand, Australia, and European countries. Ngayon, yung ASEAN, bakit malakas ang demand na magkaroon ng ASEAN-China Code of Conduct? Kasi ang feeling ng ibang ASEAN countries, ninenervyos din sila sa gawa ng China. Kasi kung hindi sila ninenervyos, magkakaroon ba ng call or ugong na mag-conclude ng Code of Conduct agad-agad? Ano yung motivating factor ng Code of Conduct? Nangangamba yung ibang mga bansa. Sir, malapit na yung anniversary ng PCA. Any thoughts, sir, ng PCA? We take that as a starting point. Because what the PCA ruling establishes is that UNCLOS is the basis. So is the basis for moving forward. And the UN Charter and international law. And the claim of history by China cannot overcome or overrule
UNCLOS. So, kaya nga, kailangan patatagin natin ang international arrangements natin na ma-preserve at ma-put forward ang international order. Kasi ang China, ang pakay nila palitan yung international order to one which will fit their narrative. Yan naman, that is a public, those are public documents of China, of the Communist Party of China. So we have to resist that. So ang UNCLOS is a starting point. We have to move forward on different ways, no? But the most important is we continue to resist. Sir, has it deterred China from conducting aggressive activities? Well, probably not immediately, or we can say also that without the ruling, it's speculative now. Baka kung wala rin yung ruling, mas agresibo sila. Hindi natin alam, no? That is guesswork. Pero ang alam natin, ang ruling na yan ay naging nagbunga ng international support para sa Philippine sovereign rights claims sa West Philippine Sea. Na visible ang tulong ng ibang mga bansa sa atin. No? Sir, balik lang ako sa from Pagcor. Tingin sir, how will this incentive or recognition makakatulong sa ating PH continue? Well, it will motivate agencies and people to be more proactive in not only participating in emergency situations, but also on planning for and anticipating emergency situations. So, nag-deploy tayo sa ibang bansa. Hindi madaling gawain ito. It needs coordination from the DFA, the Department of Health, other agencies, the Armed Forces of the Philippines, na nagawa natin sa lalong madaling panahon. So, eto, magiging modelo din ng, kaya nga in-announce ko kanina sa next National Earthquake Drill, kailangan may actual simulation exercise ng deployment din ng similar team sa isang lugar sa Pilipinas para yung ginawa natin sa Myanmar, magawa din natin locally. Sir, message to Pagcor for the incentive. Hindi proper naman sa akin magbigay ng message sa cash incentive. I don't think... Yeah. Laban Pinas.